daldal ng daldal, kayo sa pwesto. Kanya daw kayo ganito ang mga pahayag ngayon. Yun, wala, postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19. At nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite. Yan ba ay isa sa inyong pinaguhugutan na? Yung kayo'y natanggal, kayo'y nawala sa pwesto, kanya daw kayo'y ganito ang mga pahayag ngayon. Yun ang malaking pagkakaibahan namin, Henry. Bagamat rinerespeto ko yung kanyang opinion at naging pahayag, hindi man ako sang-ayon, ganyan ang demokrasya. Hayaan natin magsalita ang bawat isa. Subalit yung sinasabing, yung konteksto ng iyong katanungan, hindi rin talaga ako tatagal pag ganitong uri ng administrasyon ng aking paglilingkuran. Kanya nga ako umexit eh. Yun yung malaki naming pagkakaiba. At while he is free to express his own opinion, he is not free to speak on my behalf. Yun ang malaki naming pagkakaiba. If he wants to stick it out dito sa administrasyon ito, na sabi ko nga, sariwain lang natin sa isip ng bawat Pilipino na merong isang Pilipino at dating Pangulo na pinagkanulo ng sarili niyang gobyerno. At ipaalala ko lang sa mamamayang Pilipino na ang pangalan ng taong yan ay Rodrigo Roa Duterte, yung nag-appoint kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang Chief Justice noong 2018. Ito'y paalala lamang at it's up to him or it's up to them kung paano nila tatanggapin ang paalalang ito. Ang akin lamang, we should all work together na mapauwi natin si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Susundan ko yung inyong binanggit na siya ang mag-appoint kay Executive Secretary sa Korte Suprema. Meron ba siyang malaking pagkukulang kung bakit pinayagan na ganito ang naging kapalaran ngayon ng dating Pangulo? Hindi ko masasagot yan sapagkat wala tayong nalalaman kung how they are working now in the inner workings of this administration. At hindi rin naman pwedeng sabihin siya ang merong pananagutan sapagkat nagaling ako sa posisyong kanyang kasalukuyang pinaglilingkuran. Executive Secretary, bagamat ikay tinatawag na Little President, at the end of the day, may Pangulo. May mandato na siya ang dapat nagbibigay ng direksyon at kumpas sa kanyang administrasyon. So, hindi ko masasagot kung meron ba siyang mahalagang papel na ginampanan bago ipinagkanulo si Pangulong Duterte. But bilang isang mataas na opisyal ng ating pamahalaan, he is duty bound. Nagabayan naman ang Pangulo na sabihin wala namang kaso, walang warrant of arrest yung dating Pangulo, bakit kinakailangan gawing mistulang handog at alay sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Kung nagawa mo yan sa dating Pangulo na naglingkod ng tapat sa Pilipino at mahal na mahal ng Pilipino hanggang ngayon, paano na sa ordinaryong mamamayan? Linawin natin yung binabanggit ninyo na kayo ay umexit, kayo ay kumalas. At ang sabi ninyo, dahil hindi nyo na nga gusto ang kanyang pamamalakad, kahit sa sandaling kayo nag-executive secretary. Ano yung nakita ninyo? Ano yung tipping point? Bakit kayo'y lumisan sa administrasyong ito kaagad matapos ang ilang buwan ninyong panunungkulan? Maraming beses ko nang sinagot ito, Henry. In the past interviews, kahit dyan sa inyong stasyon kay Lakay Deo, I even presented yung Administrative Order number 1, creating the position and the office of the Presidential Chief of Staff, na kung saan ako'y may appointment din. Kaya ako dyan inilahad at pinakita yung kopyang yun sapagkat sa inyong istasyon, hindi ikaw, hindi si Lakay, ang nagsimula nung maling balita na wala daw Administrative Order number 1. Ako'y matagal na nagpasensya, naghintay ng tamang pagkakataon. Kaya nung ako'y naimbitahan dyan, that is where I presented the Administrative Order number 1 series of 2022. At lagi ko nga sinasabi in my past interviews, isa lang ang alam kong binotong presidente noong 2022. Isa lang ang may mandato. Kanya ako hindi nagtagal dyan dahil na maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit nag-iisang boto. And I cannot serve many personalities na tila nag-aastang presidente. Isa lang ang presidente para sa akin. At yan ay si Bongbong Marcos na hinangal noong 2022. Any person acting and feeling like president outside of his person, hindi ko susundin.
Maraming nag-aastang Pangulo. Sabi mismo ng kanyang kapatid, si Senator Amy Marcos, noong ilang araw bago mag-eleksyon, naglabas po ito ng kanyang political ads. At tahasang sinabi ni Senator Amy, ng administrasyong ito ay hindi na Marcos administration. Ito ay administrasyon na ng Romualdez at Araneta. Sinasang-ayunan niyo ba ito? Ayoko namang magkomento sa isang aking naging kapwa kandidato rin. Yung pahayag niya ay kanya at ayokong yung magsabi bang sorry for the term Henry, ayokong sumausaw doon sa kanyang naging pahayag. Basta ang akin lagi lang sinasabi, makikita naman at nakikita ng lahat ng mamamayang Pilipino, ng lahat ng ating kasundaluhan, lahat ng ating kapulisan, lahat ng mga batas na mamamahayag katulad mo Henry, hindi nagaganap yung inasahan nating unity at continuity na aming naging mensahe ng pangangampanya way back in 2022. Maraming nangyayaring hindi kaaya-aya sa ating pamahalaan. Kaya obligasyon ng isang ordinaryong taong kagaya ko, isang mamamahayag na katulad mo na nakakaunawa, na ito ay ipagbigay alam natin sa ating mamamayan. Anong ibig kong sabihin? Katulad na lamang ng maanumalyang 2025 national budget. Paano ipinasa yun? Kung talagang pinag-aralang masusi ng Executive Department. Bakit pinapirma yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas dito sa anomalous, illegal, invalid, highly immoral and unconstitutional 2025 national budget? Yan ba ay bahagi ng aking patuloy na pagsasalita na minamasama ng ilang opisyal ng gobyerno? Abay, hindi ito basta't kwento lamang. Ito'y dokumentado. Ito'y prinisenta namin sa mamamayang Pilipino. Kasama ko si Pangulong Duterte at si Congressman Sid Tunghaw. Kita namin na 28 items sa Bicameral Conference Committee report, which I call BICAM. Blanco. And yet, naipasa yung 2025 national budget na may 6.326 trillion pesos. Ganyan ba pangalagaan ang limitadong pera nating mamamayang Pilipino? Pera natin yan eh. Bakit tatanggalan mo ang ordinaryong mamamayang Pilipino na katulad ko na magpahayag ng mga maling gawain ng gobyerno? Hindi ba dapat they should take it all constructively sapagkat nariyan na naman. Budget season is around the corner. Pagpasok ng 20th Congress, the President is given 30 days to submit yung kanyang panukalang budget for 2026. Hindi pa nga natutugunan kung paano na ipasa yung maanumalyang 2025 budget. Magkakaroon na naman ng budget process sa Kongreso at sa Senado. At yan na may padadala sa Malacanang. So, karapatan ng bawat Pilipino magsalita pag nakikita natin hindi na tama yung direksyon tinatahak ng ating gobyerno. Gobyerno natin yan Lagi tayo dyan, Pilipino tayo, bansa natin ito. Yan ang aking ambag. Maliit na ambag sa nation building. Not on the merit, but the status of yung kaso kong isinampa ninyo sa Korte Suprema tungkol sa ating pinag-uusapang taon ng budget. Status, anong status na ho nito? Wala, postponed indefinitely yung pagdinig dyan sa 2025 national budget. Ito ay originally set for oral argument April 1, 2, and 3. Ito ay na-postpone at na-move sa May 19 at nung bago mag-May 19, naglabas ng kautusan ng kataas-taasang hukuman na hindi na naman matutuloy at until further notice. So pagka until further notice, ibig sabihin indefinite.